ang pagpasok ni Kurapika, ni Queen Oito at ni Prince Wobble sa quarters ng ikatatlong prinsipe na si Zhang Ang temporary truce or agreement na kinandak at ginawa niya sa iba pang mga prinsipe at ang pagpasok ng isang high-ranking royal army na isa sa mga bodyguards ni Prince Benjamin at ang magsisilbing assassin sa loob nila, ang isang expert na nagngangalang Bobby Mayna. What is up you guys? It is the Updated Weeb at nagbabalik na naman tayo para sa bagong Hunter x Hunter chapter. Before we proceed, huwag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button para automatic hindi niyo na kailangang bantayan pa ang bagong uploads natin. Automatic lalabas na yan sa notification nyo. At siya nga pala, remind ko lang din kayo guys, may official Facebook page tayo. Huwag niyo kalimutang mag-like at i-follow din ang Facebook page na yun. Pero huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang chapter na ito ay pinangalan ng choice dahil unang-una sa lahat kailangan nilang makapag-create ng isang napakatinding desisyon kung sino sa tatlong sabay-sabay na mga tumawag na prinsipe ang una nilang sasagutin nang dahil lang nga sa kadahilan ng kailangan nilang maging mapagmatsyag. Ang isang napakaliit na pagkakamali ay pwedeng humantong sa isang napakalaking problema tulad na lamang ng nasabi ni Queen Oito sa previous chapter na base sa magiging kilos sa magiging desisyon nila kung sino ang sasagutin nilang prinsipe, pwedeng i-interpret yun ng ibang mga prinsipe as a declaration of war. Dito na nagsimulang mag-isip na naman ng malalim itong si Kurapika. Iniisip niya kung bakit sumama pa o para bang sumabay pa itong si Prince Benjamin sa pagtawag sa kanila. Ngayong unang-una sa lahat, alam naman niya na aware itong si Prince Benjamin at ang kanyang mga kasamahan na sila ang dahilan ng pagkamatay ng isa sa mga subordinate nitong si Prince Benjamin, na ang isa nga sa kanyang mga bodyguards ang nagtatangkang mag-assassinate kay Prince Wobble at kay Queen Oito na si Vincent na namatay sa previous chapter. Not only that, ngayong nakita nga natin sa previous chapter na ipinadala na nga nitong si Prince Benjamin ang kanyang pangalawang assassin dito sa quarters nila Prince Wobble, bakit kailangan niya pang tumawag? Iniisip ni Kurapika kung ano ang posibleng dahilan. As for the other two princes naman na sumasabay sa tawag na ang 5th prince na si Tsube pa at ang 3rd prince na si Zhang Lei, surely ang pakay at ang pinaka-focus ng pagtawag na yon nila kay Kurapika ay para malaman ang tungkol sa Nen Beast. Dahil wala namang ibang rason, walang dahilan para magkaroon sila ng interes sa pinakamahinang prinsipe at sa pinakabata sa lahat ng magkakapatid. And also naisip din itong si Kurapika na kung walang makakasagot sa dalawang prinsipeng yon ng tungkol sa Nen Beast, surely walang kahit na sino sa loob ng kanilang bodyguard squad ang marunong gumamit ng Nen. Also kung dahil nga walang kahit na sinong marunong gumamit ng Nen sa loob ng squad nila, nangangahulugan lang yon na hindi sila nag-recruit ng mga hunters mula sa asosasyon, kaya ngayon ay hindi nila alam kung paano at kung sino ang magde-discuss at magla-lecture sa kanila ng tungkol sa mga Nen Beast. As for the situation, iniisip nitong si Kurapika na nasa kanila ang upper hand dahil pwede silang mag-exchange ng information. But in the very first place, wala siyang kahit na anong data or kahit na anong impormasyon tungkol sa 5th prince na si Tsube pa at sa 3rd prince na si Zhang Lei. Kaya iniisip niya na baka maging napaka-risky kung yun ang gagawin niya. At naisip din niya na kung ang sasagutin nila ay ang pinakamatanda, ang pinakamalakas at mga may pinakamataas na authority na ang 1st prince na si Benjamin, pwedeng matreten at ma-pressure ang dalawang prinsipeng ito na sumasabay sa tawag para hindi na sila nito guluhin. Kaya naman sinabihan niya agad itong si Shimano na ang isa at ang natitirang maid nitong si Oito na sagutin ang tawag na nagmumula kay 1st Prince Benjamin. Dito din ay hindi ni-neglect at hindi nagpa-distract itong si Kurapika sa mga nangyayari at sinabi niya pa na hayaan daw muna nilang mag-antay ang ipinadalang assassin ni Prince Benjamin sa pinto na itong si Bobby Mayna, habang inuutusan itong si Bill na bantayan si Bobby Mayna sa pinto para hindi siya makapasok at sinabihan at pinaalalahanan din niya si Bill na palaging maging napaka-aware at napaka-alert. Sinabi niya na gamitin ni Bill ang kanyang view para maging prepared siya kung sakaling mag-launch ng isang atake si Bobby Mayna. Bago mangyari ang pag-uusap sa gitna ni Kurapika at ni Benjamin, iniisip dito ni Kurapika na kung gumana ang panglilin lang na ginawa nila ni Bill sa previous chapter na ang pagpapanggap na may manipulator sa loob ng kanilang squad, pwedeng maging cautious at hindi masyadong maging aggressive ang mga susunod na gagawing moves ni Benjamin. Subalit dito ay nagulat siya dahil hindi si Benjamin ang sumagot sa tawag, kung hindi ang ikatlong prinsipe na si Zhang Lei. Naguluhan si Kurapika at hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Subalit na figure out niya na agad kung ano talaga ang nangyari at kung bakit itong si Zhang Lei ang kausap niya ngayon. Agad siyang tumingin kay Shimano at si Shimano ay nagpapakita ng isang napaka-weird na emosyon, napaka-weird na facial expression na nagpapatunay lamang na siya ang dahilan
At ang sala rin kung bakit si Zhang Lei ang kausap ngayon ni Kurapika sa telepono. Pero dahil nasa ganitong sitwasyon na nga sila at wala na din namang choice itong si Kurapika, hindi niya na pwedeng babaan ang telepono ng ikatlong prinsipe para sagutin ang unang prinsipe. Kaya naman hinayaan niya na lang na dumaloy ang magiging communication sa gitna nilang dalawa. Agad na tinanong nitong si Zhang Lei kung bakit siya ang pinili nitong si Kurapika na sagutin instead ng pinakaunang prinsipe. Maging itong si Zhang Lei ay nagtataka pagdating sa bagay na yon. Na sinagot naman itong si Kurapika kahit na actually hindi naman talaga siya ang pakay niya kausapin, nagsinungaling na lamang siya habang sinasabing mas pinaka-reasonable daw na sagutin itong si Zhang Lei kumpara kay Tsubepa at kay Benjamin. Nanilinaw naman itong si Zhang Lei na ano daw ang reason na yon. Pwede daw bang i-specify yun itong si Kurapika? Na sinagot naman ni Kurapika na hindi niya pwedeng i-disclose, hindi niya pwedeng ibahagi ang impormasyon na yon sa telepono dahil kailangan nilang mag-usap privately para sa bagay na yun. Idinagdag niya pa dito ang keyword na it has something to do with men para makuha talaga ang interes nitong si Zhang Lei. Nang dahil dito hindi na din nagpaligoy-ligoy pa ang ikatlong prinsipe at sinabi na talaga niya na talagang ang pakay niya ay ang kunin ang lahat ng possible na mga impormasyon na pwede niyang mapiga mula kay Kurapika at hindi din naman nila pwedeng pag-usapan yun sa telepono dahil kailangan din nilang magkaroon ng privacy at para hindi yun marinig ng iba pang mga prinsipe o ng Royal Army. Nang dahil dito binigyan niya ng permission itong si Kurapika na pumasok ng kanyang quarters para magkaroon sila ng exchange of honor and information. Dito ay na-realize agad nitong si Kurapika na kahit papano hindi pa rin inaalis ni Zhang Lei ang kanyang dignidad dahil alam naman nilang dalawa na ang pinakakukunan lang dito ng impormasyon ay itong si Kurapika tungkol sa Nen at tungkol sa mga Nen Beast. Subalit pinapa-appear dito ni Zhang Lei na para bang may mapapala din si Kurapika sa kanya at pinagbumuka niya pang itong si Kurapika ang pupunta sa quarters niya para kumuha ng reliable information. Nang dahil na rin sa itong si Kurapika nga ibinigyan na ng authority na pumasok ng quarters or ng residence nitong si Zhang Lei, tinanong ngayon ni Kurapika kung pwede bang itong si Prince Wobble daw at si Queen Oitoy isama din niya. Na sinagot naman nitong si Zhang Lei na walang problema, pwede silang sumama dahil unang-una sa lahat magkapatid naman daw sila at walang rason para magkaroon ng bad blood at para magalit sila sa isa't isa. Not to mention isang sanggol pa nga lang itong si Wobble. Kaya naman within 15 minutes ay sinabi niyang pumunta si Kurapika, si Queen Oito at si Prince Wobble sa kanilang quarters. Nang dahil sa conclusion na yun ay natapos na ang call nitong si Zhang Lei at ni Kurapika na dahilan naman kung bakit sinabi naman itong si Kurapika na kailangan naman niyang sagutin ang call ng first prince na si Benjamin. Subalit it is far too late already. Ibinabana nitong si Benjamin ang telepono at nakadisconnect na sila kaya naman hindi na nila masasagot ang tawag mula sa pinakaunang prinsipe. Nang dahil nga sa wala nang ibang nag-iintay sa linya kung hindi ang fifth prince na si Tsubepa, sinagot niya na ang tawag na yun. Subalit hindi ang mismong prinsipe ang kumausap sa kanya kung hindi ang second lieutenant sa mga bodyguards ni Prince Tsubepa na si Maor. Hindi na din nagpaligoy-ligoy pa at nag-aksaya ng oras itong si Maor. Sinabi niya na agad na gusto nilang magkaroon ng truce, ng isang alliance, ng isang temporary agreement para magpalitan sila ng mga impormasyon. Mga impormasyon na as you know guys, tungkol din sa Nen Beast. Alam naman natin lahat na yun ang kailangan ng mga prinsipe kay Kurapika. Napaisip naman nitong si Kurapika kung bakit para bang hindi na pinoproblema o dinidisregard na nitong si Maor ang fact na pinrioritize nilang sagutin ang ikatlong prinsipe na si Zhang Lei bago sa kanila. Kaya naman tinanong itong si Kurapika kung hindi daw ba concerned itong si Maor sa ginawa niyang pagsagot at ang pag-prioritize nila sa call nitong si Zhang Lei. Na sinagot naman ni Maor, we are not concerned. Wala silang pakialam at hindi yun magiging problema. Well, in that case, sinabi ngayon itong si Kurapika na okay, tinatanggap nila ang agreement. Meron na sila ngayong temporary truce. Sinabi din dito ni Maor na actually iniwan at pinahandle na talaga nitong si Prince Tsubepa sa kanya ang tungkol sa pagkuha ng impormasyon at ang pagkakaroon ng koneksyon dito kila Prince Wobble. Pero sinabi din niya na although ang pinaka-priority nila ay para makapag-gather ng information depending sa mga magiging moves o sa mga ipapakitang aksyon nitong sila Kurapika ay may authority at nasa sa kanya din ang desisyon whether to cancel the truce or hindi. Nasinagot naman itong si Kurapika na maganda daw yon dahil as of the moment ayaw din nilang magkaroon ng kahit na anong conflict sa gitna ng iba pang mga prinsipe. Nasinagot naman itong si Maor na dahil doon, dahil nag-agree na sila sa isa't isa, ay pupunta agad itong si Maor dito sa quarters nila Prince Wobble para mag-exchange ng information. Nasinagot naman itong si Kurapika na actually pwede daw bang mag-intay ng kahit na konting minuto lamang itong si Maor dahil medyo may problema sila.
Na sinagot naman ni Maor na inulit at binigyan niya ng diin na wala silang pakialam sa kung ano ang circumstances, ano ang sitwasyon at kung ano ang mga problema nitong sila Prince Wobble. Ang pinaka-priority lamang nila ay ang tungkol sa truce, ang pagkakaroon ng exchange of information. Nang dahil dito medyo nainis at nagbagong emosyon ng mukha nitong si Kurapika habang ine-explain dito kay Maor kung ano ang sitwasyon. Sinabi niya na actually may ipinadala na isang bodyguards itong si Prince Benjamin sa loob ng quarters nila na as of the moment hindi pa nila pinapapasok at nananatili pa rin sa labas ng pinto. Ngayon kung papasok daw itong si Maor at hahayaan na lamang nila na mag-antay pa rin itong si Bobby Mayna sa labas habang hinahayaang mapapasok si Maor, pwedeng ma-misinterpret yun itong si Benjamin at hindi na nila problema yun. Hindi nila pakikialaman kung anong iisipin ni Benjamin na pwedeng magresulta sa pagkagalit ni Benjamin sa kanila at pwedeng si Prince Chubeba pa ang agad na unahing targetin ni Benjamin. Nang dahil doon nakapag-isip-isip itong si Maor at binigyan niya ng palugit itong sila Kurapika. Sinabi niya na mag-iintay siya ng isang oras. Within those 1 hour, tatawag siya ulit para kumpirmahin ang sitwasyon para malaman kung ayos na nitong sila Kurapika ang kanilang problema at para makapunta na siya para magkaroon ng truce dahil magsisimula at mako-confirm lamang ang kanilang agreement once na magkaroon na sila ng exchange of information. Sinabi din itong si Maor na kung sakaling matapos ang isang oras na palugit na yon at hindi pa rin magawa ng paraan, hindi pa rin masolusyonan nitong sila Kurapika ang tungkol sa problema na ito, mawawala na ang kanilang agreement, hindi na nila itutuloy ang kanilang truce o ang kanilang alliance at kailangan na nilang kalimutan na kahit na anong koneksyon na ginawa nila sa isa't isa. Nang dahil dito, nang dahil sa binigyan na nga itong si Kurapika ng time limit o ng palugit ng magkabilang side ni Prince Chubeba at ni Prince Zhang-Lei, kailangan niya nang mag-isip ng mabilis at kailangan na nilang makahanap ng solusyon. Matapos ang ginawa niyang call, agad din namang bumalik itong si Bill para sabihin kay Kurapika na walang kahit na anong malicious movements itong si Bobby Mayna. Dito din sinabi ni Kurapika kay Bill na kailangan niyang mag-ingat dahil isasama niya si Queen Oito at si Prince Wobble. Silang dalawa nitong si Shimano ang matitira sa quarters nila at for the meantime nang dahil na nga sa hindi inaasahan ni Kurapika na hindi susunod itong si Shimano sa kanya, pinabantayan niya muna temporarily kay Bill si Queen Oito at si Prince Wobble para magkaroon ng isang private talk kay Shimano. At the very same time, patiently, nag-aantay pa rin si Bobby Mayna sa labas ng pinto nitong sila Prince Wobble at wala siyang kahit na anong movement na ginagawa kung hindi ang patiently na maghintay. Dito ay tinanong agad nitong si Kurapika itong si Shimano kung bakit daw hindi niya sinunod ang utos niya, bakit imbes na tawagan at sagutin ang call ni Prince Benjamin, bakit si Prince Zhang-Lei ang sinagot niya. Binigyan naman siya ng isang napakasimpleng sagot ni Shimano na gusto daw niyang mabuhay. I want to live. Sinabi niya na matapos ang nangyaring insidente sa gitna nila at nitong si Vincent na isa nga sa mga bodyguards nitong si Prince Benjamin, imposible na daw na magkaroon ng agreement. Imposible na magkaroon ng pagkakaintindihan sa gitna ng dalawang panig na ito. Dahil sa itong si Benjamin nga daw isang napakatinding cold-blooded na individual, kapag nabuo na ang desisyon niya, hindi na yun mababago. Kung gusto sila nitong patayin, kahit na magmakaawa sila para sa kanilang buhay, papatayin talaga sila ni Benjamin and most likely, hindi daw talaga nakikipag-usap sa mga commoners itong si Prince Benjamin kaya maaaring ang gumawa ng call na yon ay hindi si Benjamin kung hindi ang kanyang military captain na itong si Captain Balsamilco. The very moment daw na namatay si Vincent na ang isa sa mga subordinate nitong si Benjamin, wala nang kahit na anong agreement na mabubuo sa gitna nilang dalawa. Ang natatanging dahilan lamang at ang pinakamataas na tsansa kung bakit tinawagan sila nito ay para bigyan sila ng honor. Dahil in the very least, kahit papano, kahit maging ang mga kalaban ay nare-recognize nila kapag napaka-loyal at napaka-sumusunod ng mga target nito sa kanilang mga kliyente tulad na lamang nila na napaka-loyal kay Queen Oito at kay Prince Wobble, binibigyan nila ito ng tsansa at ng choice. Tsansa at ng choice hindi para mabuhay at manatiling buhay, kung hindi para piliin ang kung paanong way sila mamamatay at papatayin. At tulad na nga ng sinabi nitong si Shimano, ayaw niya pang mamatay, gusto niyang mabuhay, kaya si Prince Zhang-Lei ang sinagot niya. Dahil unang-una sa lahat, naaayon daw sa traits nitong si Zhang-Lei ang ginawa niyang desisyon. Dahil itong si Zhang-Lei, although isa nga siyang royalty, tolerant siya. Tolerant enough para makipag-usap sa telepono, pero mayroon din siyang mataas na dignidad na dahilan kung bakit kahit nga tolerant siya na makipag-usap sa telepono, hindi siya mag-share ng mga trivial matters, ng mga importanteng impormasyon at kakailanganin nilang mag-usap with privacy. Itong si Zhang-Lei din daw ay both cruel and kind at the same time,
na oo, kahit na may kabutihan pa rin naman sa kanyang pagkatao, wala din siyang patawad sa mga hindi niya nagugustuhan ng mga individual. Nabanggit din itong si Shimano na kung matutuwa at magbe-benepisyo talaga itong si Zhangli sa kanila, hindi sila nito gagalawin, hindi sila nito ihaharm at papatayin not until maubos na talagang numbers ng mga prinsipe at kailanganin na nilang magpatayan. Nang dahil sa mga sinabi nitong si Shimano, naisip nitong si Kurapika na actually wala namang masamang intention pala itong si Shimano. Talagang pinaprioritize lamang niya ang safety nilang lahat. Sinabi din itong si Shimano na pagdating naman sa 5th prince na si Tsubepa, sinigurado niya at alam niya na hindi itong si Tsubepa ang type na makikipag-usap sa telepono. And although wala namang matinding pagnanasa si Tsubepa para sa kapangyarihan and authority, matindi at napaka-critical ng kanyang perspective pagdating sa mangyayaring succession war nang dahil lang nga sa ayaw niyang makuha ng mga panganay ng mga prinsipe ang trono. In case nga daw na ma-wipe out nitong si Tsubepa ang mga panganay ng mga prinsipe, pwede pa nga daw na itong si Tsubepa pa ang gumawa ng paraan at ng dahilan para matigil ang succession war sa pamamagitan ng pakikipag-negotiate at paggawa ng paraan para makuha ang trono nang hindi pinapatay ang kanyang mga nakababata pang mga kapatid. Inassume din daw nitong si Shimano na kahit na unahin nilang sagutin ang tawag mula kay Prince Zhangli ay hindi naman ma-o-offend itong sila Tsubepa. Kaya yun ang rason kung bakit ang ikatlong prinsipe na si Zhangli ang sinagot niyang tawag. Dito na-realize nitong si Kurapika na napakagaling pala nitong si Shimano, napaka-precise at napaka-accurate ng kanyang judgment. Kaya dito ay tinanong din niya itong si Shimano kung ano ba ang dapat nilang gawin kay Bobby Mayna sa assassin o sa bodyguard na ipinadala ng first prince na si Benjamin. Na sinagot naman itong si Shimano na actually hindi daw magandang plano at hindi magandang ideya ang hayaan na mag-antay itong si Bobby Mayna sa labas ng pintuan. Dahil unang-una sa lahat, itong si Bobby Mayna pala ay ang isa sa may pinakamataas na rank sa loob ng Royal Army. Kaya naman pinagkakatiwalaan siya ni Prince Benjamin na maging isa sa kanyang mga legal bodyguards at binigyan pa nga siya ng surveillance task nito. At kung pag-aantayin daw nila ang high-ranking na Royal Army na ito sa labas ng pintuan, hindi malabong at some point ay apprehend at ikulong sila ng dahil nga sa hindi pagsunod. At kapag nangyari yun, magiging nasa kamay na daw ng mga first prince na bodyguards itong si Prince Wobble at si Queen Oito, and at some point gagawa sila ng kwento na kung saan palalabasin nila na nasiraan na ng bait at nabaliw itong si Queen Oito at pinatay ang kanyang sariling anak na si Prince Wobble. Kahit ang katotohanan sila naman talaga ang papatay kay Prince Wobble. Matapos yon, hindi daw malabo na palabasin din nila na nag-suicide itong si Queen Oito habang pinapalabas na nag-suicide ito nang dahil lang nga sa nawalan nito ng bait. At hindi lamang yun, ang dahilan daw kung bakit napaka-patient na nag-iintay ni Bobby Mayna sa labas ng pintuan ay dahil sa alam na alam niya kung ano ang dapat niyang gawin, kung ano ang pwede nilang maging utilization sa mga nangyayaring ito. Dahil habang tumatagal daw ang oras, habang nagiging mas komplikado ang sitwasyon at ang mga pangyayari, mas nagkakaroon lamang ng mas maraming choices, mas lumalawak lamang ang mga pwedeng gawing istorya o mga fabrication, mga hindi makatotohanang mga kwento para i-frame up itong si Queen Oito at si Prince Wobble. Kaya naman ang pinaka-point dito, as soon as possible, kailangan na nilang papasukin si Bobby Mayna sa loob ng quarters. Nang dahil din dito, para bang na-clear ang utak nitong si Kurapika at nagkaroon pa nga siya ng matinding pagkakatiwala dito kay Shimano. Dahil na-realize niya na napakagaling nitong mag-isip at sinabi din niya kay Shimano na kapag may pumasok na ideya sa isip niya, sabihin niya agad kay Kurapika para magamit at ma-utilize nila. Dito din natin may isip na actually napakatindi ng mga natirang mga individual sa loob ng squad nitong si Prince Wobble. Hindi lamang dahil sa napakagaling ni Kurapika, napakagaling nitong si Bill, kung hindi napakatindi din ang pag-iisip nitong si Shimano na akala natin yung una walang kwenta dahil isang mid lamang siya. But at this point, it is almost 15 minutes already ang ibinigay sa kanilang palugit nitong si Prince Zhangli. Kaya naman hindi na niya pinaintay pa itong si Bobby Mayna, kinausap na nila ito. Sinabi nitong si Kurapika na nagpe-prepare silang umalis ni Queen Oito at nitong si Prince Wobble. Tinanong niya ito kung sasama ba siya dahil pupunta sila sa quarters ng ikatlong prinsipe na si Zhangli. Habang sinasabi pa at sineshare na of course, inimbitahan sila ni Zhangli. Naisip naman nitong si Bobby Mayna na wala naman sa ibinigay sa kanyang misyon nitong si Prince Benjamin ang samahan sila sa quarters na yon.
at pwede ding hindi siya papasukin doon dahil wala namang kahit na anong permiso na ibinigay sa kanya si Zhang Lei. So, for the moment ay mag-aantay na din muna siya sa loob ng quarters kasama si Shimano at kasama itong si Bill. Nag-aalala naman itong si Kurapika para sa kapakanan nitong si Bill at nitong si Shimano. Subalit na-reassure naman siya nitong si Bill habang sinasabing hindi naman daw siya ganun kadaling matitake out. Kaya naman nagtiwala na lamang si Kurapika at ihinatid sila nitong si Bill palabas ng kanilang residence. Tinanong din itong si Bill kung paano daw ang gagawin ni Kurapika sa kanyang mga mata dahil as you know guys, even up to this point, naka-activate pa rin ang Emperor Eyes nitong si Kurapika. At kung nanood kayo ng previous video, then surely alam nyo kung gaano kabigat ang kapalit ng paggamit niya ng Scarlet Eyes na ito. Na sinagot naman itong si Kurapika na para maitago ang kanyang namumulang mga mata, gagamit siya ng contact lenses. Ipinaalala din niya kay Bill na kung sakaling tumawag na naman si Tsubepa o nagre-represent ng side ni Tsubepa na itong si Maor, sabihin lamang niya na okay at nasolusyonan na nila ang problema kaya pwede na nilang i-execute at ituloy ang kanilang truce or agreement. Pero in the event or in the case na bago pa man lamang mangyari ang call na yun ay makabalik na sila nila Queen Oito at ni Prince Wobble, siya naman daw ang hahandle at siya na ang kakausap kay Maor ulit. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto at hinatid na nga nitong si Bill, si Kurapika, si Prince Wobble at itong si Queen Oito palabas habang nagmi-meet at nagkakaroon na ng interaksyon sa gitna nilang tapat at nitong si Bobby Mayna. Dito din ay makita natin na hindi lamang itong si Bobby Mayna ang nakakakita sa kanila sa pag-send off at hindi lang din si Bill kung hindi ang iba pang mga bodyguards na nagbabantay sa pintuan ng bawat ibang mga prinsipe na nasa tabi lamang ng residence nila. Sinamantala din itong si Kurapika ang pagkakataon na ito na nakalabas sila ng residence at para bang iniisip at gumagawa na din siya ng mga plano sa pwede niyang gawing movement in the case na kailangan na nilang mag-escape nitong sila Queen Oito. Dito din ay nakita niya na ang residence, ang entrance na pinto at ang mga bodyguards ng kanyang target. Walang iba kung hindi ang ika-4 na prinsipe na si Serednik. Hindi naman nagtagal at umabot naman sa oras, nakarating at nakapasok na itong si Kurapika, si Queen Oito at itong si Prince Wobble sa loob ng quarters ng ika-3 prinsipe. Agad silang inimbitahan itong si Zhang Lei na umupo sa kanyang table habang ino-offeran sila ng tubig. Nag-offer siya ng 2 tubig at ang kung alin daw ang gusto mang inumin itong si Queen Oito, piliin lamang niya dahil iinumin naman niya ang hindi nito piliin para lamang ipakita na kailangan nilang pagtiwalaan ng isa't isa. Agad din namang sinabi dito ni Zhang Lei na skip na daw nila ang formalities at agad na silang mag-proceed sa kung ano talagang pakay nila. Huwag na silang mag-aksaya ng oras. Kaya naman in-explain agad ni Kurapika kung ano ang gustong marinig ni Zhang Lei. Sinabi niya na ang Nen ay isang psychic ability, isang supernatural power na napo-fuel ng kanilang willpower. Sa pamamagitan nito ay magagawa ng isang individual na makita ang mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng mga normal na individual at magagawa din nilang mag-perform ng mga actions ng mga specific na exhibits at specific na mga skills na hindi magagawa ng mga normal na tao. Subalit idinagdag din niya na bibihira lamang ang mga natututong gumamit ng Nen. Dito ay kinakabahan at takot na takot itong si Queen Oito habang sa loob-loob pala niya ay kinakausap siya nitong si Kurapika para kumalma ang kanyang isip. Dahil unang-una sa lahat, dahil nga sa ibinigay na ni Kurapika ang kapangyarihan at ang abilidad na gamitin ang Stealth Dolphin kay Queen Oito, nakikita at aware na aware din itong si Queen Oito sa presence ng Nen Beast ng ika-3 prinsipe na si Zhang Lei, isang parabang gulong na araw na may muka sa gitna. Nai-intimidate din ito si Queen Oito dahil parabang alam ng Nen Beast na ito na aware at nakikita siya ng Reyna. Sinabi din dito nitong si Kurapika na although alam niyang hindi pa aware itong si Zhang Lei, ang paggamit ng Nen ang magiging napakalaking advantage sa gaganapin na succession war na ito. At kung hindi pa din daw na i-share kay Zhang Lei, ang ginawa nilang seed or na ritual ay magbibigay sa kanilang mga prinsipe ng abilidad na magkaroon ng Nen. Na magkaroon ng isang Nen Beast na magmamanifest sa kanila nang hindi nila namamalayan. Idinagdag pa nitong si Kurapika na ang susunod na mga babanggitin niyang impormasyon ay magiging napaka-critical to the point na ang sasabihin niyang impormasyon ay magkakaroon ng napakalaking epekto at pwedeng ma-change ang magiging resulta ng gaganapin na succession war. Kaya naman tinanong niya ulit itong si Zhang Lei kung handa daw ba siya at kung talagang gusto niya nang banggitin yun ni Kurapika right in this very moment. Dahil actually, ang dalawang mga bodyguards pala na nasa kaliwa at kanan nitong si Zhang Lei ay mga espiya mula sa mga Reyna at mula kay Prince Benjamin. Dalawang magkaibang espiya na nanggaling sa dalawang magkaibang mga kliyente, itong si Slaka at si Coventoba.
Nang dahil dito ay para bang napaisip itong si Zhangli kung kailangan na ba niyang marinig yon galing kay Kurapika right in this very instance at ngayon na mismo o pwede bang ipagpaliban muna nila ito at para hindi malaman ng iba pang mga prinsipe o ng ibang reyna ang tungkol sa impormasyon na yon. However, kailangan nyo nang antayin ang susunod na video para malaman ang susunod na kabanata, ang susunod na mga pangyayari sa Hunter x Hunter. Kaya naman para hindi ka mahuli, mag-subscribe ka na at i-ring mo na din ang bell button para automatic kahit hindi ka nakabantay sa channel, manonotify ka kapag may bagong release tayo na video. Also, don't forget na i-follow at i-like din ang ating official Facebook page at ang ating official TikTok account. Bago natin tapusin ng video, shoutout nga pala sa napakatinding mga supporters na ito from the previous video. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.